Bagong lahat, luma muna. Si LeBron naman ngayon na naging laman ng mga trade rumors after ni Jimmy Butler. Isang NBA executive na nag-advise kay LeBron na magpa-trade papuntang Sacramento para maipartner kina Sabonis at De'Aaron Fox na baka sakali maging contender na yung Kings. Hindi rin kasi umubra si DeMar DeRozan sa kanila. Ang tagal na rin hindi nakakapag-champion ng Sacramento. Hindi rin naman katulad dati si LeBron na kapag nilagay mo sa isang roster, contender agad yung isang team. Saka karibal din ng Lakers yung Sacramento sa Pacific Division. Sinabi rin ni Rob Pelinka hindi nila iti-trade si LeBron hanggang matapos yung season at i-improve nila ang kanilang lineup. Ang Lakers ngayon number 3 na worst team pagdating sa garbage time. 3 days mula din ngayon pwede nang mag-inquire si Rob Pelinka para kay Jonas Valanciunas ng Wizards. Ito yung player na gusto nilang makuha since off-season pa, kaso nga hindi pumunta sa kanila. During in-season tournament break, hindi rin nag-practice si LeBron dahil sumasakit yung paa. May laro ngayon ng Lakers versus Minnesota December 13. So hindi pa sigurado kung makakalaro dun si LeBron. Nakamintis na ng game si LeBron after niyang sabihin gusto niyang makapaglaro ng 82 games na malabo niyang makuha dahil hindi naman siya nagpa-opera ng injury niya dati sa paa na nakuha niya pa since 2023. Ito yung nagiging dahilan kung bakit si LeBron nakakamintis din ng game nung nakaraang season pa dahil sumasakit yun. Nasa retirement phase na si LeBron, hindi tulad ng ibang players na meron 2 hanggang 3 taon pang natitira. At least ngayong season or next year, possible na kasi siyang mag-retire. Predicted pa ng iba kung aalis si LeBron ng Lakers, ang team na babalikan niya yung kanyang hometown, ang Cavaliers. Ito rin kasi yung contender na team ngayon at kaya bang umabot yung lineup nila until next season. At least may pagkakapareho yung season ngayon ng Lakers sa nakaraan 2 season nila dahil sa mga trade rumors kay LeBron at kay AD. Nakakabawi naman sila sa second part ng season. Dito nga lang magkakaroon ng challenge dahil 15 teams sa West, 12 doon ang mag-aagawan mula play-ins hanggang playoffs. Dahil papasok na ang trade season ng NBA sa December 15, mukhang mamimiss ng ibang mga fans naman si Woj dahil to sa naging report ni Sham about kay Jimmy Butler. Isinama niya kasi yung pangalan ng agent ni Butler. Ngayon naman ang nadagdag sa 3 teams na potential puntahan ni Butler ay yung Phoenix Suns. Na magtataka ka kung paano nasama doon ng Phoenix Suns ay meron silang 3 superstar doon. Kahit i-trade mo si Bradley Beal ay kung hindi naman siya papayag na magpa-trade, wala din magagawa. Merong no trade clause si Bradley Beal, siya ang makakapamili kung saan niya gustong tanggalin yung clause na yon. Iba din kasi ang impact dati ni Woj kapag siya nagsabi ng isang rumors kontra kay Sham ngayon. Kapag si Woj ang nag-report, malamang magkagulo yung mga team sa report na yon at gagawa agad sila ng mga transaction. Kay Sham naman ngayon, meron siyang isang maliit na details na sinasabi na hindi gagawin ni Woj. Nilagay kasi ni Sham yung pangalan ng agent ni Butler kaya hindi rin nagustuhan ng agent at kinall out talaga niya si Sham after tong idagdag yung Phoenix Suns sa potential destination. Mismo kasing sa report ni Sham, mismong agent ni Butler yung nagsabing sa Suns yung isa sa potential destination. Ang pinagkaiba pa ni Woj, ang nilalagay niya kasi sa kanyang mga rumors ay base sa kanyang source, hindi niya pinapangalanan. Kaya kung i-call out man siya ng taong ni-report niya, ito yung mas nauna pa siyang mag-report kumpara sa mismong ni-report niya na mag-announce. Ngayon, kay Sham, ini-invalidate ng mga agent yung report tungkol kay Butler.